So ito na nga mga kumarites, bago nga tayo magpabunot ng ngipin, kakain muna tayo dahil alam ko mamaya hindi talaga ako makakakain. So syempre lahat ng kakainin natin, titimbangin natin. Yun lang ang mahirap dito kapag ikaw ay nakasabaw. Kailangan timbangin mo yung patatas, yung repolyo at saka yung sabaw. Magkakaiba yun ng timbang. Medyo matarbaho lang talaga kapag ganitong may sabaw yung ating kakainin. Tapos sasabayan pa natin itong Shepo Apo Juice. Ito na nga yung magsisilbing appetite suppressant natin para hindi nga pala tayo magutom. Pagpasensyahan nyo na yung boses ko, parang ngamol kasi nga kakabunot lang ng ngipin natin. Meron kasing mga ilan na nagtatanong kung saan daw kasi ako nagpabunot ng ngipin, kaya ayan, ibablog na natin. So bago nga tayo magpabunot, kakain muna ako ng bonggang-bongga, kaya naman itong aking kinakain ay nasa 800 calories na agad. Dinamihan ko na talaga yung kanin kasi alam ko baka hindi na ako makakain mamayang gabi. So ang expected ko lang, magpapapasta ako at ipabubunot ko na rin yung isang sira ng ngipin ko. Yung isa kasing ngipin ko mga kumarites, wala siyang sira, pinastaan lang siya dati. So dahil nga may pasta siya, hindi natin alam kung may sira na ba talaga yung loob niya. Parehas nga palang bagang yung may sira sa akin. Yung isa talaga sirang-sira na. Ipabubunot ko na rin baka kasi maging tuod na wala nang pagbunutan. So hindi naman siya nasakit pero ipabubunot na natin. Bali nung may dumaan nga na tricycle sumakay na nga ako at ayoko nga mag-jeep kasi nga napakainit. Bali dito nga pala tayo magpapabunot. Kung makikita nyo meron nga pala ditong PLDT. So ayan, ang katabi ng PLDT ay itong Metrobank. Kung mapapansin nyo dito sa may PLDT, katapat na katapat niyan. So naandun yung clinic nila, ayan nasa tapat. Syempre ako, naghahanap din ako ng mura. Itinuro nga lang pala to ng best friend ng ate ko. So doon kasi sila nagpabunot, tapos si ate nang sumakit ng ngipin, dito din sila nagpabunot. So ang nakalagay nga pala dito sa taas ay Recto Dental Clinic. So pagpunta ko nga dito wala namang mga pasyente. Monday to Saturday nga pala yung clinic nila at 9 AM to 6 PM. Hindi na rin nga pala ako nag-lipstick niyan mga kumarites. Siyempre baka kumayat pa kaya hindi na ako nag-lipstick. Diyos me, kabado 20. Sa totoo lang kinakabahan din ako kasi wala din akong kasama. So lakasan na lang talaga ng loob at lagi ko namang kasama si Lord. So mga kumarites, ang mura lang ng pabunot dito ha. Sa iba talaga 1,000 to 1,500 ang bunot, bagang pa. Dito nga ay 800 pesos lang mga kumarites at ayan nga pala yung nabunot sa akin. Nagpaalam naman ako kung pwede kong picturean at pinayagan naman ako. Wala pa nga ang isang oras mga kumarites natanggalan na nga ako ng 2 ngipin. Ito yung clinic na hindi na kailangan ng mga x-ray. Mukha kasing veterano na din yung doktor. So alam na talaga niya yung mga gagawin. Wala nang daming eme at talagang bunot agad. Napakabait pa tapos niloloko nga ako. Ang sabi nga sa akin baka hindi na daw ako magawa ng med-cert. Kasi daw ngalay na yung kamay niya sa pagbunot ng ngipin ko kasi antibay mga kumarites kahit bulok na. So sabi nga sa akin kumain daw ako ng ice cream. So buti na lang dito nga ay merong malapit na dali kaya dito na lang ako bibili. So ang fit to work ko nga pala mga kumarites ay August 7. So meron pa nga ako natitirang sick leave na 10 kaya yung 3 magagamit natin. At dahil dyan ang sick leave natin 7 na lang. So di bali na wala naman na sigurong sasakit ng ngipin niyan. So dito nga sa dali naghanap ako ng ice cream na hindi ko na kailangang kagatin. So di ba naka-calorie deficit tayo pero dahil sa ice cream tataas ang ating calorie intake. So wala tayong no choice, siguro ngayong araw lang naman to. So kung nagbabala kayo magpabunot ng ngipin at kung gusto niyo affordable lang, doon na kayo magpabunot. Kahit bagang pa yung bubunutin sa inyo 800 pesos lang. Super mura na talaga yun. So dalawa nga pala yung binunot sa akin kaya 1,600 yung pinagbayaran ko. At ang sabi ko nga kung may kailangan pa ba akong inumin na gamot. So sabi sa akin wala naman daw kailangang inuming gamot pero kung sasakit daw pwede ang Mepinami. Pero mas the best daw wala. So lagyan ko lang daw ng yelo yung labas ng pisngi ko tapos kumain daw ako ng ice cream. Mas the best daw yun. So niloloko pa nga ako nung doktor. Dahil 2 ngipin nga daw yung binunot sa akin. 2 linggo din daw akong hindi liligo. Sabi ko, Dok, mamamaho naman ako niyan. So syempre niloloko nga lang ako. So anong connect naman noon sa pag hindi pagligo ano? So 2 maliit na ganito lang pala yung binili ko mga kumarites. At pagkatapos ko nga bumili ng ice cream lumabas na din naman ako at mag-aantay nga pala tayo dito ng tricycle. Hindi nga pala ako mag-jeep mga kumarites kasi ayoko maglakad kasi sobrang init. So pag nag-tricycle ako pasok na hanggang doon sa amin at bababa na lang ako doon sa may tapat namin. So ng mga oras na yan hindi ko pa nararamdaman yung kirot. Grabe, rinig na rinig ko talaga yung laguto ko ng ngipin ko habang binubunot. Tapos yung doktor, ramdam na ramdam ko yung hirap sa pagbubunot sa ngipin ko kasi 2 ba naman na bagang. Tapos parehas pa talaga ang hirap bunutin. So dahil dyan wala nang sira yung ngipin natin at lahat nga buo na. So ang pinapangamba ko lang baka nga maghiwa-hiwalay mapipilitan tayo magpa-brace pagka ganun. So wag naman sana para hindi na tayo gumastos. So kaya ingatan natin yung mga ngipin natin para hindi masira. Sobrang hirap kasi pagka sumakit tapos yung pagpapabunot pa ang mahal. So andito na nga pala ako sa bahay mga kumarites. So pagkadating ko nga magmumukbang tayo agad ng ice cream. So pagkadating ko nga si mother na andito pala sa loob ng bahay kasi sobrang init. Pagkadating ko nga humingi agad ako ng yelo kay mother para malagyan ko na agad itong pisngi ko. Ang hirap kasi pagka may pasak na bulak ang ngipin. Pagkatapos ko nga lagyan ng yelo itong pisngi ko kumain naman agad ako ng ice cream. Naubos ko nga pala yan
mga kumarites at nasa 400 plus calories nga pala yung kinain kong ice cream. So pasok pa rin naman at meron pa akong 200 plus calories na natitira. At dahil nga baka lumagpas pa tayo sa calories intake ko, kakainin ko na lang ay itong yelo. At least ito ay walang calories. Tinanggal ko na nga rin pala yung bulak dyan kasi naalibadbadan ako. Tapos sabi ni Mudra magmumug daw ako ng malamig na tubig kaya yun yung ginawa ko. Pagkatapos kumain na lang ako nitong yelo. Mga ilang minuto din naman natanggal na nga rin yung pagdurugo. So ayun lang naman mga kumarites ang grap natin for today's video. Bye!